aralin, gamais. Yan. Malaki na rin siya. Sasangal po yung ating kalamansi dahil po sa dami po ng bunga. Hindi natin na iiwasan. Meron rin tayong kaibigang punggos pero hindi naman po marami compare po natin ng mga nakakaraan. Yan, meron tayong halawin. Ang kagandahan po sa kalamansi mga katribya, napakasipag po niyang mamulaklak, sipag po niyang magbunga. Dito po tayo sa Matatalayan dito, no? Matatalayan. Oo, yan. Tinry tayo ni Kuya. Oo, yan. Shout out natin. Sister naman. Sister, ayun. Saan kayo galing na? Sa Japan? Di ba inabutan ng lindol doon? Actually, ongoing, 1 week na may advisory. May 1 week na may advisory sa doon. Kaya medyo napilitin ako. Umuwi muna. Palipasin mo na yung tsaka para makita kita. Ay, makita kita. Oo, sa naman si Padre. Ayun. Sige, kasi po sila galing po doon sa Japan, lumindo nung nakaraan. Iwasan niya yung magkaroon ng tsunami. Actually, meron ng tsunami na nangyari doon. Lutangan na yung mga kotse doon. Ano? Kaya gano'n. Meron para warning. Lutangan na naman ang... Oo. Yung sa 7.5, wala pa naman nangyari. Wala pa naman. Sa 1 year, itong week na to, meron daw darating na mega... mega advisory. Pinagre-ready kami ng prepare. Last night, lahat yung pinag-ready kami doon kasi binalita sa tiba. Binalita sa tiba. Ano ba, matagal na bang mangyari? Kasi nung nakaraan yata, nung taon din yata yan, ano? Yung 8.4 na lindol, doon sa Japan din na yan. Nung March yun, kuya, mga 10 years ago yun. 10 years ago. Tapos na-ulit. Sa March 11 yun. Tapos na-ulit-ulit. Nabuhay. Nako, ninangod pala. Yun ang eksena. Kaya umuwi natin. Ayun. Pero may plano ko ulit bumalik doon. Ay, oo, syempre. Oo. Pagkatapos na... Sana wala na lang, hindi na lang mangyari. Ayun. Mahirap. Matapos. Ayun, si Kuya, nirepair po siya ni Sir Mike para po doon sa pagkakalamansi farming kasi tanim niya ngayon ay palay doon sa kanyang bukid. Ngayon, si Sir Mike, bukid din yung tinaniman niya ng kalamansi pero nabuhay. Ngayon ay nag-harvest po siya ngayon. Ngayon, pinatingnan sa atin po yung farm po niya kung okay. Nakita naman natin okay naman siya. Ang gagawin lang po natin ay yung ating pagtanim sa kanya ay yung flat, hindi po yung panubog dahil medyo may mababang area tapos kakaroon tayo ng kanal ng tubig para doon mag-stay doon pagkatagulan. Plano niya by October after ng harvest ng palay, ayun, natin po gagawain po yung kanyang sakasakali matutuloy po yung palay. Ayan, nag-treat po siya. Kain tayo, yan, yung labong, tapos yung okoy, tsaka yung bistik. Yan. Okay. Sige, almusal muna po tayo mga katribya. Kain na po tayo doon sa pampo. Magandang hapon po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel, pati na rin po sa ating Facebook at maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber at pati na rin po sa ating pong mga dati ng mga suki na tagapanood itong ating kalamansi trivia. Ngayon po mga ka-farmers ay dito po tayo pumuli sa ating pong kalamansi. Shoutout po natin si Sir that galing po tayo kagina doon po sa kanilang farm dyan po sa Maliwalo at nakita po natin po yung area ng kanya magiging sakali man na mataniman ng kalamansi ay alam na po natin po yung ating gagawin po doon sa kanyang farm. Pero ngayon kasalukuyan pa rin po meron siyang tanim na palay. Tama mga katribya, ayun pong ating kalamansi ay ang dami pong bunga ngayon ay puno.
pati po yung mga maliliit. Meron rin po tayong nahalawin pa, hindi pa po tayo natatapos ng ating pong pagpitas. Nakalaylay na po yung ating kalamansi, mga katribya. Habang unti-unting namamatay po yung ating damo, unti-unti naman pong lumalaki, mga katribya, po yung ating kalamansi. Tapos po yung ating mga gaholin, gamais, yan, lumalaki na rin siya. Sasangal po yung ating kalamansi dahil po sa dami po ng bunga. Hindi natin na iiwasan, meron rin tayong kaibigang punggos, pero hindi naman po marami compare po natin ng mga nakakaraan. Yan, meron tayong halawin. Ang kagandahan po sa kalamansi, mga katribya, napakasipag po niyang mamulaklak, sipag po niyang magbunga, kaya hindi ka po mawawalan, mga katribya, ng pagkakakitaan pagka meron tayong tanim na kalamansi. Kailangan lang masipag po tayo mag-alaga. Ito pa yung isa nating puputulin. Ito po yung ating kalamandarin, mga katribya. Yung kalamansi natin, madali na po malaglag po yung hinog. Kumpara po natin ng mga nakakaraang tag-araw, talagang matibay po ang hinog. Pag di mo pinitas, di siya matatanggal. Ngayon, konting dampi mo lang, nakakuha na siya, napipigtas na. Nakakatuwa po yung kalamansi natin dahil dami na po niyang mga bukong maliliit. Ito, tinatanggal natin ito eh. Yan po yung kaibigan ng ating kalamansi. Pero hindi mo natin inalis yan, mag-i-stay na siya dyan. Pero ang kalamansian, pagka po napabayaan, halos puro baging na ang makikita sa kanya. Pagka po tinubuan po ng maraming baging, tumatanda na itsura ng kalamansi. Di kasi po ito na herbicide, kaya obligadong manual natin siya ang aalisin. Kaya natanggal naman natin na siya, okay na. Kailangan lang bubunutin natin yung ilalim. Meron pa nga dyan eh, yung tawag dito, ampalayang digaw. Yung masarap po, mga katribyang ulam yun, pakinabang, dahil masustansya ang ampalaya, lalo na kayaan ay sa ginulay na mais. Yun ang bagay. Lumabas na po ang mga bunga. Tapos ito po yung po mga bulaklak, meron naman uli, may another batch uli, mga katribya, ng bulaklak natin para po pang December. Yung ating bulaklak na yan, December yan, mga katribya. Kaya lang pagka po mga farmers nag-aaraw, naoobligado po natin ito ay sprayin, dahil yung po mga insekto, yun po sila nananalasa pagka
nag-iinit. Pero pagka nag-uulan, hindi po siya makaporma. Pero yung mga bukong mga maliliit na ito, yan, mga ligtas na ito, yan, ito, ligtas na ito eh. Malaki na po ang porsyento natin nito na mapipitas natin siya na buo. Pero yung ganitong mga maliliit, possible po yan na tusukin pa. Ito yung mga ganyan mga maliliit. Actually, kahit yung ganito, tinutusok din po ng putakte. Pagka hindi po natin siya maagapan pag nagdiretso po yung pag-aaraw. Pero pagka umuulan naman, ayan, nakakamenos po tayo ng ating pag-i-spray ng ating kalamansi dahil marami po siyang mga buko, mga buo. Ayan, at ano niya, wala po siyang sira dahil naaalagaan po siya ng ating ulan. Mawawala na lang yan kapag huminto ang ulan. Di natin mapapansin yung mga bukong mga maliliit, malalaki na. Ayan, no? Bumibigat na po yung bunga ng ating kalamansi dahil lumalaki na siya. Gawin natin po yung sangang tuyo. Merong talahib. Malakas dumami ang talahib po na yan, kaya naagapan natin siya sa herbicide, mga katribya. Kaya di natin siya i-herbicide dadami yan. Gaya nito, puno ng bunga. Kailangan na natin ng pantukod. Ito sa malakas bumaging. Itong ulik bangon hanggang sa loob ay talagang tumutubo siya. Kaya mga katribya, tuwing hapon ganito ang ating ginagawa sa ating kalamansi. Basta't hindi po siya umulan, nakakatrabaho rin tayo. Tatanggal tayo ng ganito, ng baging. Malaki po ang naitutulong naman ito sa ating kalamansian. Gusto rin kasi mga katribya po ng kalamansi natin na kinakandili sila para maramdaman naman na meron siyang may amo. Kailangan niya rin ng carbon dioxide ng may-ari. Banga kinakausap ang kalamansi. Kaya labas nga lang na para ka lang na may sayad pagkakausapin mo ang kalamansi. Pero totoo naman talaga ang kalamansi, mga katribya, nakikinig din yan. Alam mo na halimbawa na siya papatayin mo na, ang gagawin niya magbubunga ng marami, magmubulaklak para humaba pa buhay niya. Kaya nga ang banta ng mga may-ari kapag ang kalamansi ayaw magbunga ay talagang kukunin na niya, sisintensyahan na. Kaya tayo naman
Bibigyan pa natin siya ng pagkakataon. Marami naman pong magbunga to dahil ang kalamansi natin ay bata. Ngayon po yung kanyang kalakasan. Dati-rate ang pag-i-spray natin ay yung manual o yung chargeable. Ngayon puro power spray na ngayon ang gagamitin natin. Ito po sa ating kalamansi. Malalaki na siya, malabong. Ayan, medyo lalaki lang po ang maintenance natin, pero dadami ang bunga ng ating kalamansi. Ngayon libre tayo ngayon ng ating spray dahil nag-uulan, bunga ng tag-ulan. Nakita na po yung mga maraming bunga. Ako ito, nakayok-ayok na yung bunga natin. Pitasin yung iba, kailangan na po pala natin mapitas na para mabawasan yung bunga ng ating kalamansi. Dala-dalahan niya kasi pagka kasi ang kalamansi mga katriga po ay pitasin na. Ligado mo na talaga siyang tasin para siya ay labasan ng panibagong bulaklak. Saka mababali ang kanyang sanga sa dami ng kanyang bunga. Siguro makakuha pa tayo ng ilang bag ng ating kalamansi. Siguro baka 2 pag nakahalaw tayo. Nakapitas na po tayo mga katribya ng isa. Medyo matagal-tagalan tayo makapuno, pero ang laki ng tulong pagka po yung tatanggal natin po yung pitasin. Mabilis lumaki po yung pansunod. Gaya po dito, marami po yung kanyang pitasin. May mga ilang puno na ganyan, may ilang puno naman na kuwan siya, konti ang pitasin, hindi pare-parehas. Dami pong mga maliliit na buko. Ayan o. Malabas pa po yung mga bulaklak. Kaya sa hapon mga katripe, maganda rin po mag vlog. Kitang kita po natin yung kalamansi, hindi pa wash out. Tanggal na ang bunga. Ayun, nasiklat na po yung ating kalamansi sa bunga. Ang dami niyang bunga. Hanggang ngayon po ay makain pa itong ating organic. Kapal ng bunga, grabe.
Malaylay na. Kailangan natin ng pantukod o kaya pantali para bumigay siya, maambon-ambon ng mga katribya. Halos mga buo yung bunga-bunga natin. Ayan, ang ganda na pagka bilog niya. Maambon, maambon-ambon. Kaya pampakapit oh. Pagtatanggal ng ating sangang tuyo, pag-monitor ang ating kalamansi. Ba, karoon ng dapo rito. Papahiwatig na ng dapo. Ito yung single na sanga. Kaya nakita ninyo, baliin nyo lang. Pero kalamansi siya. Di naman siya yung kalamanda rin. Grabe ang bunga. Para siyang isinabog na bato o buhangin sa bunga. Ayan, no? Ito na po yung ating pataba na isinabog dito. 8 bag. 8 bag sa 700 puno yung inilagay natin dito sa kalamansi. Kulang 4,000 square meters. Ngayon, eto na siya. Yung mga bunga niya, mga maliliit. Wala po tayong inihalo na sulfate. Sa puro organic na yung ating sinabog dito. Ang bagay nakain na siya. Kabisado na ng kalamansi. Hindi na siya yung nanibago. Ngayon sa mga sasabog ng abono, pwede rin nyo pong haluan siya ng sulfate. Tayo, hindi na natin hinahaluan dahil hiyang na. Okay na po yung ating organic. Dahil sa dami ng bunga, masisiyahan ka na, mga katribya.
Nagtanggal na lang tayo nito ng ating bagging. Okay. Ito pa. Hindi tayo mawalan ng trabaho mga katribya. At masipag ka lang. Lagi kang may matatrabaho sa kalamansi. Yung pagtatanggal nito, trabaho rin yan. Kaya lagi kang mayroong exercise. Napakaganda pong exercise nito. Umaga, hapon. Nakakalibang naman mga katribya dahil pagka maganda yung inaalagaan mo, marami kang bunga, sulit ang iyong pagod, sulit ang iyong pagpapagal. Kaya nga, kahit sabihin na mura ang kalamansi na mapipitas, importante meron kang pitasin, meron kang inaasahan. Tsaga-tsaga lang. Ang kalamansi kasi mga katribya, hindi mo alam yan kung magkano magiging presyo. Depende yan dun sa magiging kalakaran. Pero lahat ng presyo ng kalamansi ay inyo pong masasapul. Mula po doon sa bulaklak hanggang doon po sa mga maliliit na buko na yan. Kumbaga yan, ilang buwan ang hihintay mo, malaki na uli ang pangsunod. Meron tayong pangkatapusan, meron po tayo pasusunod na buwan, susunod na pangalawang buwan, pangatlong buwan, at yung ilalabas naman ito pang December, hanggang sa mapuno na ng bunga ang inyong kalamansi. Doon lang siya mag-i-stop na hindi na po magbunga. Wala na siyang paglalagyan. Pero hanggat siya ay meron pang paglalagyan ng bunga, dire-diretso pamumulaklak niyan. Ganyan ang katangian ng ating inaalagaan kalamansi. Compare mo doon sa gulay natin, pag natsempuhan na ibagsak ang presyo, mahirap na makarecover. Maghihintay ka uli ng panibago, lalo sa mais. Pag bagsak ang presyo na abutan mo, tatanim ka uli ng panibago. Hindi kagaya sa kalamansi, pag mababa, meron kang pambawi sa susunod. Makakahataw ka uli. Pwede mo pa siyang i-delay. Kaya ang kalamansi na i-delay po yan. Pag ayaw mo ng presyo, hintayin mo siyang tumaas. Tumaas, tsaka mo natin siya ipapitas. Ganyan. Paano mga katribya, ganito na lang po ang ating vlog. At kumusta na lang po kayo sa inyo. At God bless po sa inyong lahat. Ingatan nawa po kayo. Kita-kita na po tayo po bukas. Bye bye.